Magandang hapon sa inyong lahat. Kumusta na kayong lahat diyan? Sana kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan sa biyaya ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos at muli niya akong binigyan ng pagkakataon na maghatid sa inyo ng kanyang mensahe. Ang pamagat ng mensahe ngayon ay ang nasayang na buhay ni Judas Iscariot. Bago tayo makinig, manalangin muna tayo. Ama naming Diyos, salamat po sa mensahe ninyo sa amin sa hapong ito. Dalangin ko, Panginoon, na tutulungan ninyo kami na amin itong maunawaan at magkaroon ito ng magandang bunga sa aming buhay. Pagpalain niyo po ang bawat isa na nakikinig ngayong hapon. In Jesus' name I pray, Amen. Kapag nababanggit ang pangalang Judas, may mga katanungan na agad pumapasok sa isipan ng mga tao. Sino ba si Judas Iscariot? At bakit ayaw na ng mga tao ang pangalang Judas, samantalang ang ganda naman ng kahulugan nito? Ang ibig sabihin ng Judas ay praise o papuri sa Diyos. Ano ba talaga ang pagkakamali na nagawa ni Judas? Tignan nga natin muli ang ilan sa mga kaganapan noon at ang ilang impormasyon na nakuha ng mga historians patungkol kay Judas. Ayon sa kanila, si Judas ay anak ni Simon at Siberia Iscariot. Sila ay taga-Judea na nasa southern part of Israel. Si Judas daw ay isang spoiled child o laki sa layaw. Pinipilit makuha ang anumang magustuhan. Nung nakatapos si Judas ng pag-aaral, wala siyang makitang magandang trabaho para sa kanya sa kanilang lugar. Noong nag-decide na lumipat ang kanyang pamilya sa northern part of Israel, sa Jericho, nagpunta si Judas sa kalapit na lugar na Galilee. Doon naghanap siya ng mapapasukang trabaho sa may malaking palaisdaan. Sa kanyang paghahanap, nakilala niya si Nathaniel. Si Nathaniel ay kilala rin sa pangalang Bartolomeo, na isang mangingisda at naging isa na rin sa mga disciples ni Jesus. Pinakilala ni Nathaniel si Judas sa isa pang disciple at nilapit naman nito si Judas kay Jesus. So, sa 12 disciples, si Judas lang ang taga-Judea na nasa southern part of Israel. Samantalang yung 11 ay taga-Galilee na nasa northern part naman ng Israel. Ganun pa man, lahat silang 12 ay binigyan ni Jesus ng pagkakataon na matuto at makilala siyang mabuti. Kaya nga sa loob ng 3 taon, nasaksihan nila ang mga nakakamanghang mga miracles ni Jesus, tulad ng bulag na muling nakakita, paralitiko na muling nakalakad, mga lepers na muling kuminis ang mga balat, patay na muling nabuhay tulad ni Lazarus. Narinig din ng 12 disciples ang mga pangaral ni Jesus patungkol sa kaharian ng Diyos. Mga parables na may kasama pang paliwanag para sa kanila. At yung 7 I am ni Jesus na nagsasabi na tanging si Jesus lamang ang tanging paraan para makapasok sa langit. Gaya ng I am the bread of life. I am the truth and the life. I am the door. I am the resurrection and the life.
at yung 3 pang ibang I am ni Jesus. Napakapalad na ng 12 disciples na makasama at maging malapit sila kay Jesus sa loob ng 3 taon. Kaya lang, ang nakapagtataka, pagkalipas nitong 3 taon, ang isa sa kanila na si Judas ay nagawang traidorin si Jesus sa halagang 30 pieces of silver. Ba't kaya nagawa ito ni Judas? Ano kaya ang dahilan? Suriin nga natin itong mabuti. Una, dapat nating tandaan na si Judas ay may weakness. Siya ay isang spoiled child o laki sa layaw, pinipilit makuha ang anuman magustuhan niya. Kaya nung siya ay naging treasurer o tagahawak ng salapi ng mga disipulo, kinukupitan niya ito. Gusto niya na magkapera siya, kahit na sa hindi mabuting paraan. Sabi nga sa John chapter 12, noong bubuksan at gagamitin na ni Mary yung mamahaling pabango o perfume para kay Jesus, sabi sa John chapter 12 verses 5 to 6, sinabi ni Judas, 1 taon na sweldo ang halaga ng pabangong yan. Bakit hindi na lang yan ipagbili at ibigay sa mahihirap ang pera? Sinabi ni Judas ito, hindi dahil nagmamalasakit siya sa mga mahihirap, kundi dahil isa siyang magnanakaw. Bilang pag-ingat ng pera nila, madalas nga itong kinukupitan. Dito, makikita natin na si Judas ay naghahangad pa ng malaking mananakaw. Kaya gusto niya na maibenta yung mamahaling perfume at mailagay yung pera sa kanilang pondo na kanyang hinahawakan para mas malaki ang kanyang mananakaw. Pero noong hindi ibinenta yung mamahaling pabango, nakaisip pa din si Judas ng paraan para makakuha ng malaking halaga na sa isa pang masamang paraan. Tignan natin kung ano itong kanyang naisip na paraan. Doon sa Mateo 21, noong si Jesus ay pumasok sa Jerusalem na nakasakay sa donkey upang umattend ng Feast of the Passover, libo-libong mga tao ang masayang sumalubong kay Jesus at naglatag pa sila ng mga palaspas sa daan. Kasi sumasang-ayon na sila na si Jesus na nga ang kanilang hinihintay na Messianic King. Narinig nila ang mga pangaral ni Jesus, nasaksihan nila ang mga miracles niya tulad ng pagkabuhay na muli ni Lazarus. At itong pagpasok ni Jesus sa Jerusalem na nakasakay sa donkey, ito ay isang prophecy sa Zechariah chapter 9 verse 9 para sa kanilang Messianic King. Dahil dumadami na ang mga tagasunod ni Jesus at kikilalanin na siya bilang hari ng Israel, natakot ang mga Pariseo at mga Saduseyo na mawawalan na sila ng kapangyarihan sa buong Israel. Kaya, uniisip sila ng paraan kung paano madadakip agad si Jesus. Ayaw na nilang umabot si Jesus sa araw ng Feast of the Passover sa Sunday kasi mas lalong dadami na ang mga tagasunod ni Jesus at ituturing na siya na si Jesus na nga ang kanilang hari. Kaya lang, ang problema ng mga Pariseo at Saduceo
ay hindi nila pwedeng dakpin si Jesus ng daytime, lalo na sa araw ng pista o Feast of the Passover. Kasi baka magkarayot ang mga tao. Sabi nga sa Mateo 26 verse 4, pinagplanuhan nila kung paano dadakpin si Jesus nang hindi nalalaman ng mga tao. At pagkatapos ay ipapapatay. Sinabi nila, huwag nating gawin sa pista dahil baka magkagulo ang mga tao. Dito, nakaisip si Judas ng idea kung paano siya kikita ng malaking halaga. At ito yon. Sabi sa Mateo chapter 26 verse 14, si Judas Iscariote na isa sa 12 tagasunod ay pumunta sa mga namamahalang pari. Sinabi niya sa kanila, ano po ang ibabayad ninyo sa akin kung tutulungan ko kayong madakip si Jesus? Kaya noon din ay binigyan nila si Judas ng 30 pirasong pilak. Mula noon, umanak na si Judas ng pagkakataon upang traidorin si Jesus. At ang nabuong ang plano sa pagdakip kay Jesus ay, ito ay gagawin sa gabi dahil walang maraming tao. At dahil kilalang-kilala ni Judas si Jesus, madali niyang maituturo si Jesus kung nasaan na siya kahit pa sa napakadilim na gabi. Ang unang hahalikan ni Judas sa pisngi ay magiging palatandaan na siya na si Jesus at pwede na agad nila itong dakpin. Ang saklap, nakakalungkot. Sayang lang ang 3 taon na nakasama ni Judas si Jesus dahil lang sa kagustuhan niya na makakuha ng malaking halaga. Tama ang sabi sa unang Timothy chapter 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay nagtulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya. Nakakalungkot talaga itong masamang binabalak ni Judas. Pero ito naman ang maganda, na kahit alam na ni Jesus ang masamang binabalak ni Judas sa kanya, binigyan pa din ni Jesus si Judas ng ilang pagkakataon na magsisi at magbago. Tignan nga natin ang ilang pagkakataon na ito. Sabi dito sa Mateo 26 verse 20, kinagabihan, naghapunan si Jesus at ang 12 tagasunod. Habang kumakain sila, sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang isa sa inyo ay magtatraidor sa akin. Nalungkot ang mga disciples kasi hindi nila alam kung sino sa kanila. At sabi naman sa Mateo chapter 26, 25b, nagtanong si Judas, Guro, ako po ba yun? Sumagot si Jesus, ikaw na nga ang nagsabi. O ikaw na. Dito ipinapaalam na ni Jesus kay Judas na alam na niya ang masamang binabalak ni Judas. Ito na sana ang napakagandang pagkakataon para si Judas ay mahiya at humingi ng tawad kay Jesus. Pero hindi niya ito ginawa. Tumigas na ang kanyang puso at parang siyang walang naririnig. At ito namang pangalawang pagkakataon sa John chapter 13 verse 4, hinugasan ni Jesus ang mga paa ng mga disipulo, kasama na si Judas. Sa paghugas ng paa ni Judas, pinapakita ni Jesus na mahal pa din niya si Judas. Kaya si Judas ay walang anumang dahilan
para siyang magalit at gawan ng masama si Jesus. Pero dito sa pangalawang pagkakataon, ayaw pa rin ni Judas magsisi. Nanatili pa rin na matigas ang kanyang puso at ayaw niyang mawala na sa kanya ang malaking halaga na 30 pieces of silver. Dahil sa ayaw pa din ni Judas na magsisi, sabi sa Luke chapter 22 verse 3, pumasok na si Satan sa kanya at pumunta na agad siya sa namamahalang pari. Pumasok si Satan sa kanya kasi gusto ni Satan na talagang mawala na si Jesus. Pagkatapos ng banal na hapunan sa upper room, si Jesus kasama ang natitirang 11 disciples ay nagpunta na sa Garden of Gethsemane. Gabing-gabi na noon at si Jesus ay 3 beses na nanalangin. Pagkatapos niyang manalangin, sabi sa Mateo chapter 26:45, binalikan ni Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi, "Natutulog pa din kayo at nagpapahinga? Tayo na, narito na ang taong magtatraidor sa akin, at yan nga ay si Judas." Dito, mapapansin natin na hindi nagtangkang tumakas o lumayo si Jesus kay Judas. Madali sana niya itong gawin kasi napakadilim ng gabi. Pero, ginisto ni Jesus na makaharap pa muli si Judas sa huling pagkakataon. Sabi sa Mateo 26:49, lumapit si Judas kay Jesus at bumati, "Magandang gabi sa iyo, Guro." Saka hinalikan niya si Jesus at sinabi ni Jesus kay Judas, "Kaibigan, gawin mo na ang sadya mo rito." Kaya lumapit ang mga tao at dinakip si Jesus. Sa pagtawag ni Jesus kay Judas na kaibigan, dito pinapahiwatig ni Jesus kay Judas na hindi pa din siya galit sa kanya. Kaya may pagkakataon pa din siyang bumalik kay Jesus anytime o kahit na sa kanyang pagkabuhay na muli. Pero ang masaklap, nanatili pa rin manhid si Judas. Binulag na talaga ang kanyang mga mata at isipan ng salapi. Itong paghalik ni Judas kay Jesus, ang sabi ni Adrian Rogers, na famous preacher ng Bellevue Baptist Church, Judas kissed the door of heaven, yet he never get in. O sa Tagalog, hinalikan lang ni Judas ang pintuan ng langit, pero hindi siya nakapasok. Ang saklap, nakakahinayang ang mga pagkakataon na binigay sa kanya ni Jesus. Alam natin kung paano nagtapos ang istorya. Si Jesus ay nadakip, pinarusahan at pinako sa krus, pero after 3 days, siya ay nabuhay na muli. At patungkol naman kay Judas, sabi sa Mateo 27 verse 5b, Judas hung himself. Si Judas ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pagbikti dahil na-realize niya na mali ang ginawa niya kay Jesus o na-guilty siya sa kanyang ginawa at isinauli niya ang 30 piraso sa namamahalang pari. Pero sa halip na humingi ng tawad kay Jesus, nagbikti siya. Sayang, sana hinintay muna niya mabuhay na muli si Jesus. Narinig naman niya ang sinabi ni Jesus sa Mark chapter 9:31b. Sabi ni Jesus dito,
Papatayin nila ako, ngunit muli akong mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Nakakahinayang kasi alam kong pagkabuhay na muli ni Jesus, kakausapin niya uli si Judas, katulad ng pagkausap ni Jesus kay Peter. Nakakalungkot. At dahil sa masamang nagawa ni Judas, nasira na tuloy ang pangalang Judas, na dati ay ibig sabihin ay praise o papuri sa Diyos. Ngayon, ang ibig sabihin na ng Judas ay traidor. Sa pangwakas, sana itong istorya ni Judas ay magsilbing aral para sa ating lahat. Na kung tayo man ay may lihim na ginagawang kasalanan, maliit man o malaki, huwag nating sayangin ang mga pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoong Hesus para tayo ay magsisi at magbago. Huwag nating tularan si Judas na nasayang lang ang mahabang panahon na nakasama si Jesus. Pero sa bandang huli ay lumayo at gumawa pa ng napakabigat na kasalanan. Hindi pa huli ang lahat. Huwag nating hayaan na dumating na muli ang Panginoong Hesus na namumuhay tayo sa kasalanan. Panatiliin nating malinis ang ating buhay at lagi tayong maging handa sa kanyang muling pagbabalik. Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, patawarin niyo po kami sa lahat ng mga kasalanang aming nagawa. Linisin niyo po ang aming puso. Tulungan niyo po kami na mamuhay ng ayon sa inyong kagustuhan at huwag mahulog sa anumang tukso o anumang uri ng kasalanan. Tulungan niyo rin po kami na laging maging malinis ang aming mga buhay at maging laging handa sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. In His name we pray. Amen. Pagpalain sana kayo ng Panginoon at bigyan kayo ng maraming pagpapala.